Anong nangyayari dito sa mundo ngayon natin, mga kababayan? Habang sa Pilipinas, ginugulpit tayo ng mga kawatan. Ngayon naman, mga kababayan, ang ating mga kababayan na sa Middle East ay dumaranas ng kaguluhan. Ganito na ba kagulo ang mundo? Lumikas na nga ang ating mga kababayang mga Pilipino sa ating bayang Pilipinas, mga kababayan, dahil puno na ng kurakot ang bansa. Nagkakagulo pa ngayon ang mga bansang pinuntahan nila. Sana nga, mga kababayan, sana nga hindi mapahamak ang ating mga kababayang Pilipino. Milyon-milyon ito sa gitnang silangan, mga kababayan, dahil mayroon ng isang Pinay ang namatay. Kumpirmado na po, mga kababayan, dahil sa missile. Kaya mayroong paalala si VP Sara sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Panoorin niyo po, mga kababayan. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Pilipino na hindi pa pwedeng world peace na lang, mga kababayan. Bakit nag-aaway-away etong mga leader, mga kababayan, no? Sila lang naman ang nag-aaway, di ba? Pwede sila na lang ang magpatayan, mga kababayan. Maggawa na lang ng parang cage na doon sila hanggang mamatay, mag-away sila. Huwag na lang idamay ang mga tao. kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Be ready. Be ready, sabi ni VP Inday. Sana nga, eto, mga kababayan, magsilbing lesson ito ni Bangag. Dahil hindi pa full-blown itong EDCA, mga kababayan, Di ba 17 US bases dito? Kung mangyaring magkaroon ng kaguluhan, mga kababayan, uunahin talaga ang Pilipinas. Yung mga base ng mga Amerikano, mga kababayan, ang titirahin. At madadamay ang maraming tao dito sa Pilipinas, mga kababayan. Gaya ng nangyari sa Middle East. Inatake, mga kababayan, yung US bases sa iba't ibang lugar sa Middle East. Bangag, paalisin mo na yung mga EDCA. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. At yung mga iconic na mga buildings, mga kababayan, ha? Kung doon kayo nagtatrabaho, mga kababayan namin, mga Pilipino, siguro iiwasan na muna, mga kababayan, kagaya ng mga Burj Khalifa, dahil yan ang itatargetin talaga Yung mga well-known na mga landmarks, mga kababayan, iwasan muna ng mga kababayan natin, mga Pinoy. Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan. I-update ninyo on yung mga pamilya, mga kababayan nating OFW sa Pilipinas dahil wala na Parang hindi na mapakali, mga kababayan. Although, yung iba, mga kababayan na nandoon, feeling safe pa sila, mga kababayan Dahil alam nilang wala naman dito, hindi na, malayo lamang sa amin. Pero, ang pamilya nyo sa Pilipinas, mamamatay sa atake sa puso, mga kababayan, dahil kahit pa sa Dubai lang yan, tapos yung pinagtatrabuhuan ng kapamilya mo is basta sa within the Middle East, parang sa isip ng kapamilya, malapit lang talaga. I-update lang para lang makampante. Tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating DFA. Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Maging handa, mga kababayan, maging handa dahil posible talaga mag-trigger ito ng full-blown battle, mga kababayan. Huwag naman sana World War III, huwag naman sanang ganyan. Lalong-lalo na, di ba, mayroon din kakamping bansa ang Iran. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, Huwag naman sana, maging handa Lord! na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Disgrasya na naman tayo dito sa gasolina. Magmamahal na naman ang langis dito. Parang minsan naiisip natin, nananadya ba kayo? Gera dyan para tumaas ang presyo ng petrolyo? Lord. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway Safety patnubayan first. at ingatan kayong lahat ng may kapal. At Naway. ipagdasal natin ang kapayapaan,
pagkakaisa World peace. at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Shukran. Ako, Shukran. hindi po mabuting balita, no? Dahil milyong-milyong mga kababayan May namatay natin ng Pinay. ang nagtatrabaho Meron na namatay. naninilahan sa gitnang silangan at nagkaroon na po ng putukan sa gitnang silangan. Matagal na pong inaasahan ito dahil alam naman natin na iba talaga ang tripping ni Trump ngayon, no? Binabaliwala niya ang international law na nagpabawal ng paggamit ng dahas, lalong-lalo na kung ito ay nakalaan para kontrolin. Sana mga kababayan, umepa lang ICC, no? Tapos kantihin nila si Trump. 'Di ba? Sabi ni Trump, subukan nyo lang, 'di ba? Talagang dudurugin daw nilang ICC, mga kababayan. Durugin nyo lang ICC, wag nyo bombahin, nandun si Tatay Digong. Lusobin nyo na lang. Ipalabasin nyo ang mga preso, tapos tsaka nyo sirain. Instant escape si Tatay Digong yan, mga kababayan. Gawin durog ang ICC. Ginawa po ni Trump ang paglusob sa Venezuela dahil siya ay nais na niyang makontrol ang oil reserves sa Venezuela na pinakamalaki sa grabe, no? Pacific. At Ito na naman sinunod. po ay, Pinatay ang binobomba ng Iran. At alam naman po Leader. natin, yan ay pagkaka-interest din sa oil reserves ng Iran. Dahil alam naman natin na isa sa major oil producing countries ang Iran. Pero ang Yan ang yung ginagawa ni Trump ngayon. Yan ang Machiavellian, mga kababayan. Example. tanong, sa kabila ng katotohanan na Machiavellian. nagpupupo na sa gitnang silangan, nasaan ang ating bangag na presidente? Ay, ang bangag. Ano ba- Ando, nagpa-party. Talaga ang magiging impact nitong putukan sa gitnang silangan. Yung sa ating impacto mga yung sa bangag Pilipino. Walang una-una, yung kaligtasan ng ating at least 1 bilyong mga nagtatrabaho, Hindi naman 1 billion. 1 billion? 1 billion at sinabi niya? sa ng ating at least 1 bilyong mga nagtatrabaho Hindi 1 billion. Million lang. Lampas million. Oh. sa gitnang silangan. Hindi naman po localized Wala na. Kung 1 billion buong Pilipinas, pati yung mga ninuno natin, ando na lahat sa ibang bansa. ang Kung conflict. 1 billion. Lumawak na po ang conflict dahil ang Iran gumante sa pagkakabomba ng Israel at ng Amerika sa kanya sa pamamagitan ng pagbobomba din ng UAE. Pagbobomba De, paano kung si Putin, mga kababayan, sasali? rin ng Qatar, pagbobomba rin ng Oman kung hindi ako nagkakamali. Maraming nuclear si Putin. Siyempre, dahil ang Israel ay involved dito, kasapi na rin ng Israel. Alam niyo, nakakatakot dito sa gerang ito, hindi lang dun sa May Pinay na may Pinay na mga kababayan namatay sa Israel. kaligtasan Pilipina. ng ating mga mamamayan na halos sa 1 milyon dyan sa gitnang silangan, kung hindi yung probability na ito ay lalawak pa. Bakit? Kasi nga po Iran, talagang tinatarget niya yung mga base militar ng mga Amerikano. Good luck sa gasolina. Locate doon sa iba't ibang bansa ng Middle East. Kaya nga po, tinarget niya ang Qatar dahil meron dong pinakamalaking US base ang Amerikano sa gitnang silangan. At ang tanong, kailan kaya tatargetin ng mga Iranians ang base militar dyan sa Pilipinas? Hoy, bangag. Yan ang isipin mo, bangag. Magpapalagay ka dito ng libre. Libre yan, mga kababayan, ha? Tapos, yak kapamahamakan ang maidudulot sa atin, mga kababayan. Okay lang, salang may bayad. Tumulong sa ating ekonomiya, wala. Malaki rin sa Southeast Asia, no? Dahil ang mga base militar ng Amerikano, hindi na sila nagpapatakbo. At tayo, malayo na tayo masyado, mga kababayan. Pero kung magkagulo sa West Philippine Sea, sa China, mga kababayan, wala talaga. Pulbos tayo. Ay mga Pilipino na nagpapatakbo dahil sa EDCA, talagang pinayagan ni Bangag Jr. na Bangag. dagdagan pa. Assuming na it was Noynoy na pumasok sa ganyang kasunduan, ang ginawa naman ni Noynoy ni Bangag Jr. halos dinoble yung mga base militar na ibinigay niya free of charge para Free. gamitin ng mga Amerikano. So ngayon, dahil talagang Tapos wala man tayo nakitang mga kababayan, no? Sabi nila humanitarian daw dahil kapag may sakuna sila ang mangunguna. Wala, may tumulong ba? Ilang baha na dinanas sa atin. Wala tayo nakitang mga AFAM, mga kababayan. din ng Iran ay pananarget ng mga base militar ng mga Amerikano, may posibilidad na pati tayo talaga matarget ng mga Iranian. Hindi Sana ko si Bangag sinasabi lang na gagamit sila ng targetin. intercontinental ballistic missiles, pero pwede sila magpadala ng mga suicide bombers dyan, no? Ay, Sa Diyos mga ko, base Lord. militar ng Pilipinas para lang iparating na talagang ang Iran ay gumaganti at kayang tumayo laban sa mga Amerikano. Ano pa ba God ho save mga the maging Philippines. epekto nito? Natural, alam na natin yan. Bukod sa immediate kaligtasan ng halos 1 bilyon natin mga kababayan dyan sa gitnang silangan, na ang sabi ni Bangag ay magpapadala raw siya ng Navy ship. Alam mo ba, Navy. Bakit Navy? Pangyera yan eh.
Dadagdag ka lang sa atensyon, bangag. Kung magpadala ka, Coast Guard, dahil civilian yung Coast Guard. Or, di ba kaya yung mga kababayan, chartered na ship na mga hindi pang militar. Napakabobo po ng ganyang desisyon. Ubob! Unang-una, sinarado na nga po ng Iran yung isang strait na pinagdadaanan ng lahat ng mga langis. Oh. Pero Tapos, padala ka pa ng Navy na armado. Baka mapagkamalan ka pa dyan, bangag. Sana sumakay ka dyan, tapos pagkamalan kang kalaban. Isang tira lang yan, makababayan. Tapos yun ang sasakyan ng mga Pilipino. Oy, wag na, oy! Dyan na dinadaan ng lahat ng mga oil tankers na kontrolado ng Iran. Dahil itong strait pong ito ay katabi ng kanyang teritoryo. Ipadala nyo na lang yung palaka, mga kababayan. Di ba, admiral na yan? Oh. Yang mga nabigyan na ng posisyon dyan sa Coast Guard, sina Rapitulpo, naging rear admiral. Paano naman makakarating padala ng barko? Sinarado na ng Iran yung strait na yan. Hindi na makakadaan ng kahit sinong barko dyan. So, bakit ka magpapadala ng warship? Pangalawa, ang grade Mema lang makababayan, Epal, may masabi lang ang bangag na yan. ay nagpapahiwatig na ikaw ay Gera. digmaan. Oh. Dahil nga merong base militar ang mga Amerikano dito sa Pilipinas, baka sabihin ng Iran, kaya nagpadala ng Navy ship, dahil nakikisali na sa gera ang Pilipinas, lalo pa tayong mapupupa. Isali. Kaya nga po, Saling pusa, no? Bangag na hindi man lang nagtapos ng Walang kolehiyo. utak. Wala talagang utak, mga kababayan. Hindi alam kung ano magiging repercussions ng kanilang mga desisyon. Feeling natin, no, yan si Bangag, gusto yung mag-gera dahil ano kayo, mag-gera, ang isip niya, mga kababayan, ganyan. Di ba feel niya, kababayan, na na sumakay doon sa fighter jet, na nilagyan pa ng pangalan ng Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman sa kanya? Yak! Gaya na pagpadala na isang Navy ship. Tayo nga po, nawala sa atin ng Scarborough Shoal dahil mga panahon ni Noy Noy, panot. Nagpadala siya ng Navy ship, no? Samantalang ang China ay palaging Coast Guard. Kasi ang Coast Guard ay civilian, ang Navy ay or gray ship ay military. So kapag nagpadala ka ng military, handa ka na gumamit ng dahas, no? So yun ang ginawa ng China. Forever na tayong pinatalsik doon sa Scarborough Shoal. At kahit anong pagtanggi ni Trililing, hanggang ngayon marami na hihinala. Backdoor negotiation niya ang bakla yan Nag-backdoor yan. Sirang JPE na kaya nawala sa atin ang Scarborough Shoal dahil nga sa mga gawain niya si Trililing. Pero bukod pa dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan sa Middle East, bukod pa dun sa posibilidad na pati tayo pwede nang targetin dahil ang mga Amerikano ay nasa mga base militar na nasa bansa natin na pinayagan ng Bangag Jr. Bangag Siyempre, Jr. Ang pinaka-immediate na concern natin, magtataasan na naman ang presyo ng langis. Langis! Lalo na Scalard! yung strait na pinagdadaanan ng mga tankers ay sarado na. So, anong impact niyan? Well, ibig sabihin, impacto. Nananadya ba kayo pag gera dyan? For the sake na tumaas ang presyo ng langis? At kapag nagtaas ang presyo ng langis at gasolina, magtataasan ang presyo lalo na ng pagkain. Dahil pinaka-importante, taas na naman ang gasolina. Isinasakay sa transportasyon. Pabili ng gasolina. Tataas ang presyo ng pataba, tataas ang presyo ng insecticide. Paano tayo tataba nito? Dahil lahat po yan ay meron ginagamit na petrolyo. Tataas ang presyo ng kuryente. Na pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, ano naman mag-epekto dyan? Well, tataas ang hanay ng mga gugutom. Kasi ngayon na hindi pa ganun kataas ang presyo ng langis at gasolina at ng pagkain, kalahati na ng populasyon natin ay nagugutom. Ngayong lalo pang tataas, ine-expect ko po kapag ito'y nagtagal, baka umabot po ng 3/4 ang hanay ng mga Pilipino na magugutom. Grasya. Problema yan. Kung ngayon na kalahati ay matindi na ang problema natin, mas matindi pa po kung tataas pa lalo at magiging 3/4 ang hanay ng mga lalo tayo madidisgrasya nito. Bukod po dyan, mawawalan lalo ng balor ang piso. Bakit? Value ng piso. Kasi po, nagkakagulo. So, kapag merong gulong ganito, ang kumpiyansa sa dolyares ay lumalakas. Mas gusto ng mga tao na yung kanilang mga pera ay i-convert into dollars. Pero bukod pa po dyan, dahil nga po tayo nag-aangkat ng langis at yan ang ating pangunahing inaangkat sa pandaigdigang merkado, mas magiging mahal ang langis at dahil po dyan, mas mawawalan ng balor ang piso. Ay, nako. Pag nawalan ng balor ang piso, ayan po, dadagdag pa rin yan sa pagtaas ng presyong bilihin, bagamat yung mga kaanak na mga OFW makikinabang. Pero bago kayo magdiwang mga anak at mga kamag-anak. Wala pero overall niyan mga kababayan,
nang aangkat tayo ng lahat ng produkto, inflation mga kababayan ang mangyayari. Maski na tumaas pa ang piso na nakukuha nyo, Ay. kung mas mataas naman ang presyo ng bilihin, wala rin pong ibig sabihin yan. Kasi ang mangyayari dyan, together with yung devaluation Together ng again. ng valor, yung ating pambili ng mga Value. kalakal, kasama na Ang valor mga kababayan, value. bukod doon sa mas mataas ang langis, syempre, pagrenta ng mga oil tankers na kinakalap natin sa Pilipinas, mamamahal na rin dyan. At saka yung mga insurance coverage, mamamahal na. Lahat po yan At ay magmamahal. ipapasa nila sa mga mamimiling Pilipino. At makukuba na naman tayo talaga sa napakataas Na, Diyos ko Lord. Ang kukuba na naman sa tayo dito. kabila ng banta sa buhay ng mga Pilipino na nandoon sa gitnang silangan, banta sa buhay ng mga Pilipino sa mga iba't ibang lugar ng base militar ng Pilipinas sa pinagamit ni Bangag, sa mga Bangag! dayuhan, yung banta sa kabuhayan ng mga Pilipino dahil na naman sa pagtaas ng presyo ng bilihin at sa kawalan ng balor ng piso, nasaan ang Marcos Jr.? Mabuti Party-party. na lang, si Inday Sara, although siya pangalawang pinakamataas na official pa lamang ng Pilipinas, ay nagsalita na para magbigay. Ready no si Sarah mga kababayan no. Yan mga kababayan, mayroong contingency plan. Hindi kagaya ni Bangag mga kababayan na magpapadala ako ng Navy ship. Diyos ko Lord, dumagdag ka pa sa gulo Bangag. Ng suporta sa ating mga kababayan. Isipin mo lalong-lalo naman, na doon sa ating isipin mo yung mga kababayan ng mga Pilipino. Magpadala ka ng Navy ship, disgrasya ka Bangag. Disgrasya ka lalo. mga OFW sa gitnang silangan. Ang sabi ni Inday Sara, kalimutan ng lahat. Kinakailangan bigyan ng pangunahing importansya ang kaligtasan ng mga buhay ng mga Kaligtasan. OFW. So kalimutan nyo na yung mga ari-arian ninyo. Humanap na kayo ng mga pamamaraan para makabalik sa Pilipinas. At nagpapaumanhin kami, no? Pero, Dahil talagang sa ilalim ng isang bangag na presidente, Pero ngayon mga kababayan, hindi pa kailangan siguro na baka huhupa din ang tension pero kapag mag-worsen mga kababayan, maging handa, isip-isip na mga kababayan ng mga plano kung paano gagawin ang paglikas. Pero ngayon, too early to say mga kababayan na kailangan ng lumikas. Magandaan lang, just in case. wala talaga tayo maasahan by way of contingency plan kung paano kayo makakabalik. Nasa inyong mga kamay na ang paggagawa ng mga plano, mga hakbang para kayo makabalik at makaiwas sa danyo sa inyong mga buhay. Ako po may mga kaibigan din dyan sa UAE dahil ako po nanirahan dyan matapos ako umalis ng Pilipinas. At yung aking pamilyang tinirahan dyan, lumikas na po, umalis na po. Lumikas dahil na? kanilang tinitiran ay isa doon sa mga tinamaan ng bomba. Ay, Diyos ko Lord. Talaga palang makababayan. Grabe ng bombahan. Na nanggaling sa Iran. Mabuti na lang, di ko alam kung bakit, parang walang pasok ata mga bata at kapag walang pasok ang mga bata, nandun sila sa Abu Dhabi kung saan kami nanirahan. No? Kaya nung tinamaan yung lugar kung saan sila mismo nakatira, wala po sila doon. No? At nagpapasalamat naman po ako na ligtas yung aking tinatawag na kapatid dyan sa UAE. Pero that was a very Kapatid. close call. Paano po mga ibang mga Pilipino? Well, suriin niyo po kung paano kayo makakalabas dahil alam ko sarado ngayon ang airports dyan sa UAE, sarado ang airport sa Kuwait. Hindi ko po alam kung lahat ng airport ng Saudi sarado Arabia rin. sarado. Pero tingnan nyo na kung saan kayo makakapunta na biyaheng land at pumunta na kayo sa Gustuhin mang umuwi, mga kababayan, hindi rin makauwi. pinakamalapit na lugar kung saan po pwede kayo makasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Huwag na po kayo mag-antay na lalo pang lumawak itong labanan neto. Dahil kapag naman Siguro, yun lang example yung mga kababayan natin sa Iran. Yan, pwede na yan pauwiin mga kababayan. Pero the rest siguro, standby lang muna. Pero yung sa Iran talagang mukhang delikado. po ito'y humupa at tayo'y nagdadasal naman dahil ang buong mundo ay magiging apektado ng gera na napakalaki at napakalawak sa kitang silangan dahil nga sa presyo ng gasolina at langis ay kahit papano ay gagawa ng paraan ng buong daigdig na humupa itong gulong ito. Kampante naman po ako na kapag humupa ang gulo, lahat naman po kayo makababalik doon sa mga trabaho ninyo. Dahil saan naman sila po na magpapatakbo ng kanilang mga negosyo kung hindi nila tatanggapin yung mga lumikas. Dahil nga po. So sundin na po natin ang sinabi ni BP Sara
unahin niyo po muna ang inyong kaligtasan. Sarili at Aanhin kaligtasan. ninyo ang mga ari-arian kung kayo naman po ay magiging biktima ng labanan dyan sa gitnang silangan. Mas mabuti pa po, siguraduhin natin ang ating mga buhay dahil kahit ano naman mawala sa atin pagdating sa ating mga ari-arian, mababawi naman po natin yan habang tayo buhay. Dito muna kayo sa mga magnanakaw. Ang kalaban sa Pilipinas, mga buhaya. Sabi ng mga Panginoon, no, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Magdasal po tayo sa kaligtasan, pero yun nga po, alalahanin natin ang pagkakaiba ng liderato kapag ang tao ay isang nasa tamang pag-iisip at ang tao ay isang bangag. Bangag Panahon ni to Tatay mag-isip. Digong, napakabilis po ng response para po tulungan ang mga Pilipino na nais umuwi. No? Ang nakakalungkot po, bagamat ang mga personalidad Lalong-lalo na sa pandemic. nanuntulan doon sa OWA ng mga panahon ng COVID at iba pang sakuna, gaya ni Hans Kakdak, ay naarariyan pa rin sa Pilipinas, para bagang hindi sila talaga nagpapatakbo ng DMW. Para bagang ang mga crony ni Lisa Tanas ang siyang nagpapatakbo at ngayon ay Mga kulang palaka. tuloy ang response. Mantakin nyo, mahigit 24 oras nang nakalipas, ni wala tayo naririnig sa presidente. Wala man lang kahit tong mensahe para man lang magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng pagtupa. Pero under siyang leaking sa mga kababayan sa puwet. Kami ng ating mga OFW dyan sa Siya ba yung mga kababayan na admit doon sa St. Luke's lately? Ewan na natin, mayroong usap-usapan Although, i-deny nila yan mga kababayan. Na naman. ng silangan. As At usual. ngayon, patuloy ang chismis na naroon na naman siya sa isang hospital na hindi naman kinukumpirma, hindi rin dinideny ng Malacanang, samantalang may karapatan tayo malaman kung ano talagang kalagayan ng presidente, kung siya ay mayroong seryosong karamdaman. Dahil nga sa mga panahon na may sakuna, gaya nito, bombahan sa gitnang silangan na makakaapekto sa milyong-milyong ating mga kababayan, bukod pa doon sa posibilidad na pwedeng tayo rin ay matarget. Diyos ko Lord, huwag naman sana. President in charge. At kung talagang siya Ay, nako, pangiwi-ngiwi lang malubhang karamdaman, ibigay na muna niya kay Inday Sara dahil sa mga panahon na mayroong putukan, hindi po pwede. Ibalas Nawala ka na nga sa tamang pag-iisip dahil sa mga kampo ni sa Bangag ng mga kababayan. Wala pa sa tamang Nagalit si Claire Castro na sinabihan siya ibala sa kanyon daw si Claire Castro. Ang galit si Claire Castro. Bakit yun naman kami ibabala sa kanyon? Panghaharas yan. kalusugan. Ano daw yan mga kababayan? Threat, grave threat daw yung sasabihin natin na ibala sa kanyon si Claire Castro. Yan ang dahilan kaya mayroong vice presidente para someone is always in charge na mga Pilipino, hindi naman na walang maaasahan sa gobyerno pagdating sa tulong sa mga panahon ng aberya gaya ng nangyayari ngayon. Sa Marcos Jr., Bangag, pwede ba? Dahil ito iputukan na. Talagang hindi mo na kaya. Bangsi. Hindi naman kinakailangan ng permanent. Bangagers. Ibigay mo kay Inday Sara. Miski gawin mo muna siyang acting president. Maawa ka naman sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Wala na, diretso na. Wag nang acting. Talagang Final nakamit na. na ngayon ng Presidente. Presidente Sara kinakailangan nila sa Duterte. gobyerno gumagana. Ibigay mo miski panandaliya kay Inday Sara. Panghabang buhay. Dahil tingin ko naman, pag binigay mo yan kay Inday Sara, hindi naman para pag-interesan niya ni Inday Sara na gawing permanente. Dahil alam niya na kapag nagkaroon ng malinis sa halala sa 2020, Hindi ka pakikinggan yan, Roque. mapupunta rin naman sa kanya yan. Ang sinasabi ko sa panahon ng pangangailangan, bigyan mo naman ng tao na makapagbibigay ng tulong ang mga mamamayan natin, lalong-lalo na nasa gitnang silangan. Ibigay mo na muna yan kay Inday Sara Duterte. Ayaw daw. Habang ikaw ay, ewan ko ba kung anong ginagawa mo sa sarili mo. Kung pinapakinggan mo yung manang mo, na ikaw ay inaalagaan mo na lang yung kalusugan, ikaw ay nagre-rehab, dahil alam mo yung bisyo, mas nakakasama pa yan sa iyong kalusugan talaga. Yung diverticulitis mo. Sos Mario. Colitis. Yan ay prone ikaw sa infection. At dahil ikaw ay prone sa infection, baka mamyaya isang kidney mo, magkaroon ng infection. Isa-isang kidney mo na nga lang yan, ditibok Parang fake news daw yan mga kababayan Hindi naman daw siya ang nag-donate talaga. ka. Bilang Kristiyano, hindi ko naman pinagdadasal na ikaw ay magurgur. Na hindi ko naman pinagdadasal na mga bulate ay ikaw ay kagatin na. Dahil yan ay kasalanan Kagati na bilang yan. Kristiyano. Pero Gusto natin kagatin na siya ng bulate. Pinapatay nga mga kababayan, no? Pinapatay ng kampo ng kabutihan mga kababayan itong mga evil sa lipunan. So ganito mga ka-evil mga kababayan, mga naiintindihan mga kababayan ng Diyos. Gustuhin nating mawala na itong mga evil na to.
Nagdadasal ako na thine will be done. And I think part of thine will be done is ibigay mo na yung pamumuno sa tao na talagang magbibigay pag-asa at magbibigay na tunay na tulong sa mga Pilipino ngayong talagang nasa gitna tayo ng delubyo. Dilubyo. Nakakalungkot mga kaibigan, no? Delubyo ng bagyo, ng lindol. Ito, dilubyo ng mga pagsabog kawatan. ng mga bulkan. Ngayon, labanan. Wala tayong nararamdamang tulong sa isang presidente na bangag at Bangag. hindi natin alam kung kaya pa talagang mamuno. Hindi. Kung ayaw mong ibigay kay Inday Sara yan at talagang gusto mo talagang maging forever, at least Bangag panandalian. forever. Habang meron pangangailangan, ibigay mo muna yung liderato ng presidente, pagiging presidente kay Inday Sara. At Ayaw kung daw. sa tingin mo, ikay malakas na, Ayaw di ba niya. mo muli? Dahil ang termin mo naman ay talaga hanggang 2028. Ayaw Kaya niya. kung talaga may meron ng balakid para maibalik sa iyo kapangyarihan, wala nang dahilan para ikaw ay maging presidente muli. Pero sa ngayon, dahil hindi mo naman naibibigay ang tulong na kinakailangan ng mga Pilipino sa gitnang silangan, pwede ba ibigay mo na ang pagiging presidente kay Inday Sara? Kailangan nila Sabi ng niyo baka you wish daw. hindi po pwede. Hahayaan lang natin sila lumangoy. Galing sa karagatan ng gitnang silangan, papunta ng Pilipinas. Hindi yan makikinig, Roque. Hindi naman sila po pwedeng mamangka lamang. Oh, swerte na kung may bangka, mga kababayan. Baka nga, salbabida lang ang gustong bangag. Igamit. Kinakailangan nila ng coordinated effort para sa repatriation. Salbabida lang ang Isang rescue. bagay na mukhang hindi mo na kayang pamunuan. Kaya please lang, buhay ng mga Pilipino na nakasalalay dito. Pwede ba ibigay mo maski panandalian ang Ayaw. Ayaw niya. Matulungan naman ang ating mga kababayan. Gagalitin ka niyan, Roque. Sa ating mga kababayan, well, pare-pareho po tayo nabudol. Pare-pareho talaga. Ito ang pagkakabudol sa atin, na wala tayong naasahan Disgrasya sa gobyerno tayo. sa panahon na kailangan natin ng gobyerno. Pero sa ngayon po, huwag kayo maubusan ng pag-asa. Nandiyan naman po si Inday Sara. Kahit wala tayong naririnig, maski man lang magbigay ng pag-asa ang ating presidenteng bangag, nandiyan po si Inday Sara, nagbigay ng mga salita na nagsasabi, unahin ninyo ang Kaligtasan. inyong safety, ang inyong kaligtasan. Nagbigay ng mga tips, mga kababayan. Oh. Habang kayo'y buhay, mababawi ang kahit anumang nawala sa inyo dahil nga po dito sa gerang ito. Humanap na kayo ng lugar na mapupuntahan ninyo safe na place. medyo malayo sa putukan, na meron pang bukas na airport nang sa kayo, sa gadon, kayo'y makauwi muna ng Pilipinas. Kung hindi kayo makakarating ng Pilipinas, pumunta kayo sa lugar na medyo malayo sa putukan. Kung kayo'y makakarating ng Thailand, pumunta kayo ng Thailand, no? O kung kayo'y makakarating ng India, pumunta kayo ng India. Dahil yan ay medyo mas malapit sa Middle East. Pero huwag kayo manatili sa Middle East na habang mayroong posibilidad na lalo pang lalawak ang putukan. Hindi ko po alam kung ano maging response sa United Nations. Dahil ang United Nations naman, lalong-lalo ng Security Council, yan po talaga ang katungkulan nila. Pero itong mga gawain ni Trump lately, mukhang nagiging inutil na ang United Nations. Wala na Hindi na ginagalang ni Trump, mga kababayan. Siya na ang batas. Ay nako. Di bali. Ano na, mga kababayan, si Trump naman is 2028. Sabay sila ni Bangag, no? Sabay sila ni Bangag. And once na mga kababayan, si Trump, hindi na talaga yan pwedeng tumakbo. 2 beses lang pwede Okay naman sigana lang si Trump dati, mga kababayan. No? Ngayon, parang lalong-lalo na sa mga tariff. Parang iba na ang parang semi-budol din ang ginawa, mga kababayan. No? Di ba, sabi niya, uunahin niya ang muna. Hindi siya makikialam sa ibang bansa dati. Uunahin niya ang Amerika. Tapos ngayon, pati ibang bansa, pinapakialam na. Pero bahala sila, mga kababayan. Mas importante sa atin yung laban natin dito sa Pilipinas. Huwag na muna tayong makigulo dyan. Ang United Nations, wala namang kahit anong desisyon ng Security Council na po pwedeng maaprubahan nang walang sang-ayon, pagsang-ayon ng 5 permanenteng miyembro ng Security Council at isa sa 5 ang Estados Unidos. So dahil Estados Unidos ngayon ang gumagamit ng pinagbabawal na unilateral dahas, dahil ang dahas ay po pwede lang pong gamitin kapag ito ay merong self-defense o di naman kaya authorized mismo ng Security Council. Alam natin, illegal na naman itong paggamit ng dahas ng Amerika at yung pagbomba niya sa Iran, yan ay isang krimen na rin, crime of aggression. ICC, habulin mo si Trump. Remedyo na nanggagaling sa UN at dahil wala nga tayong aasahan sa ating presidente, mga Pilipino, dinggin niyo po ang sinabi ni Inday Sara. Lumikas na muna kayo, pumunta kayo sa mas safe na lugar, subukan ninyo umuwi ng Pilipinas at kung hindi man,
pumunta kayo sa lugar na medyo malayo sa kan. Unahin yung isalba ang inyong mga sarili bago ang inyong mga propiedad. Pwede ba po? Properties. At meanwhile, kaming lahat naman po na malayo sa danyos, bagamat tayo talaga ay walang garantiya na malayo sa danyos dahil po pwedeng maatake ang ating teritoryo Oo na nga. ginagamit ng mga Amerikano bilang mga base militar, patuloy po kami magdadasal para sa inyong mga kaligtasan. At sana, Yan na lang ang magagawa namin. O, magdasal sa kaligtasan. Sa sana, hindi mag-progress ito sa full-blown na war. ng Pilipinas. Lord, please protect our kababayans in the midst of the fighting in the Middle East. Lord, alam niyo naman po na wala ng gobyernong naaasahan ng aming mga gobyerno. Sa araw na ito, araw ng linggo, kami po ay dumudulog sa inyo. Bigyan niyo sila ng tapang na loob, katalinuhan, at syempre po, pagkakataon na mailagay sa kaligtasan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya. Sinabi niyo po na kung dalawa o mas marami pa ang dudulog sa inyo, tayo po ididingginin ng aming kahilingan at ngayon po, hinihiling po namin sa aming dasal ngayon ang kaligtasan ng aming mga kapatid sa Middle East. At ang kalooban ninyo po para pong magkaroon ng isang leader sa mga panahon ngayon na makakatulong dito sa aming mga kababayan na nasa gitna ng dilim. Amen. Amen. Without further ado, and ending with that prayer, I wish you all a blessed Sunday. Huwag po kayo mag-alala. Prayers can move mountain. Ang ating dalangin ngayon, kaligtasan ng ating mga kababayan sa Middle East at pagpapauwi kay Tatay Dico. Bukas po, himay-himayin natin ang kabuuan ng ebidensya na pinesenta ng prosekusyon at ang depensa at tayo po ay mahinahong sabihin kung ano ang tingin natin maging resulta ng confirmation of charges ni Tatay Dico. Sa ngayon, continue praying for the safety of our kababayan. Ito pong yung spokesbayan nagsasabi, mga kabayan sa Middle East, Take care. maging ligtas. Subukan nyo na pong umalis dyan sa lugar kung saan talaga nangyayaring putukan and magdasal po tayo para sa ating Magdasal tayo mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.